So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sanayin sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kabayan na hindi niyo kalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kada minute lang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before na mag-start mga kabayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan, i-check more natin dito kung sino po yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa lista mga kabayan, ang nanguna po ay si Ma'am Shane Sibal, Robel Ferrer Official, Amy Joaquin, Divina Dicuatin, and Army Lagaso. I-shoutout po natin ating mga child members na sila si Beloved Ryan, Samuel Membrado, Pusong Inami, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rosetta Rowell, Biabi Bar, and Melgers Homes. Pasalamatan rin po natin mga kabayan ang nagbigay sa atin ng super thanks. Thank you kay Ma'am Nineth Dicina, nagbigay sa atin ng 14 Canadian dollars. Thank you so much. And also, thank you kay Ma'am Olivia Lupigalake, nagbigay sa atin ng 2 pound. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-greet po natin ng happy 78th birthday kay Ma'am Lorita Esterol. Ayon po sa message, may you have more birthdays to come, good health, good wealth, and longevity, Mama Dearest. That is greetings from Ma'am Ryan from Virginia, USA. At syempre mga kabayan, isa na rin po natin sila si Ma'am Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Louie, Ma'am Bless, Sir Didi, Sir Paul, Mami Lance, Simply Tokis, Lily, and Carmen. Nandiyan po si Judy, Don Kings, Red One, Lintic Power Force Team, Aiko, Pax, Elzar, Wenzel Pisces, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amek, and Tatay Jackfers of Jackfers family. And also hi to Sir Arturo Mina na nandyan sa San Pedro, Narvacan, Ilocos Sur. Okay, so mga kababayan ko, alam niyo ba, meron po tayong pasabog ngayong araw. Ay na Sir Ivan, kasi meron pong lumabas sa isang whistleblower na kung saan grabe ang kanyang sinabi mga kabayan. Alam niyo ba, ayon po sa isang whistleblower na meron palang nagdadala po ng babaeng bayaran dyan ho sa Malacanang mga kabayan. At ayon pa ng whistleblower na alam po ng mga karamihang tao na kilala na nagdadala pala ng mga babae dyan sa loob ng Malacanang si ano makabayan. Mamaya papangalanan natin yan kasi nga yung whistleblower pinangalanan niya kung sino po yung mga ibang tao o sino pa yung mga tao na nakaalam tungkol dito sa kalakaran na meron palang nagdadala po ng bayarang babae dyan po sa Malacanang at ginawang Sugo Hotel or ginawang bar makabayan. Yes, nagulat talaga eh. At alam nyo, yung narinig ko yung balita yan, talagang nagalit si Sir Ivan. Gumanon yung tinga ko makabayan. Ginanon po nila yung Malacanang, parang ginawa po na sugo at saka bar makabayan. At alam nyo ba, kung magkano po yung presyo ng isang babae makabayan? 120,000 pesos ang isang babae mga kabayan. Isipin nyo yan, talagang sarap talaga nakakainit sa ulo eh. At saka pag-asapan na po natin mga kabayan, na, di ba kahapon, napag-usapan natin si Banat Bay. Di ba meron kasi akong hamon sa kanya kahapon kasi nga ito po tungkol po sa isang INC member na tinawagan daw itong si Banat Bay para daw magpatulong isiwalat po sa sambayan ng Pilipino na yung INC, lahat po ng pamunuan po ng INC ay tutol or higpit po na tumutol dito po sa ginawang People's Initiative o yung Perma Makabayan. Saka ayon pa po yung taga INC daw na yung information na yan ay A1 information directly from the central office. Di ba, gin-challenge ko kahapon si Banat Bay makabayan na dapat maglabas ito ng ng mga patunay or mga screenshots o yung mga conversations tungkol dito kung sino man yang tumawag sa kanya or nag-message sa kanya tungkol doon sa issue ng People's Initiative o yung PI makabayan. Pero alam niyo po, nabutasan kasi natin itong si Banat Bay kasi nga nung nabanggit na niya kung bakit na magpatulong po itong membro ng INC kasi daw nung inilabas nila ito sa publiko, hindi
hindi daw ito pinick up po ng mainstream media mga kababayan. Pero ang nakalimutan dito ni Banatbay, may mainstream media na po yung INC at yan po ang hindi niya alam mga kababayan. Tanga talaga eh. So alam nyo ba, kahit po maliit lang po na vlogger, si Sir Ivan, abay napansin tayo makahabayan. Kasi nga, mga 2 hours before po nag-vlog si Sir Ivan, meron pong post itong si Banatbay makahabayan. Meron siya napakita sa dito ng screenshots na kung saan nag-message sa kanya. Abay ngayon na lang makahabayan, pero nung una, dapat, di ba, dapat magpalabas siya dito ng mga ganun po na mga informations. Kasi nga, hindi ho yan basta-basta na information makahabayan. Madadamay kasi dito yung pamunuan ng INC makahabayan. Pero ang nakakatawa kasi dito makahabayan, kinuyog pa rin siya ng mga messages, na bash pa rin dito ito pong si Banatbay makahabayan na mukha po sa tingin po ng karamihang tao, nagsisinungaling talaga itong si Banatbay makahabayan. Mamaya papakita natin yan. And also, ito pong panawagan na naman ng mga DBS na mga vlogger at na mga nauto po na mga DBS na mga vlogger, pagre-resign na naman nila si PBBM makahabayan, ang ating Pangulo po. Bakit na naman Sir Ivan? Kasi nga meron pong inilabas po na survey rating, ito pong Okta Research makahabayan, na kung saan marami daw tao makahabayan ang hindi daw nasisiyahan sa ginawang hakbang ng ating gobyerno para tugunan po ang inflation rate sa Pilipinas. Marami daw dissatisfied makahabayan. So nung nakita nila yung rating po na ng tungkol dito sa survey na to, abay nag-asahan kaagad ng mga tumbong makahabayan. Uminit kaagad, gusto na naman nila pag-resignin po si PBBM. Pero doon po sa mga DBS na mga vlogger, lalong-lalo na doon po sa hindi naliligo at kapag hindi po binibigyan po ng pangkape makahabayan, umiinit kaagad at nagagalit kaagad. Hindi kasi niya ipinakita po yung ibang survey makahabayan. Doon na sila nakabase po sa dissatisfied po na rating doon sa pagtugon daw ng ating gobyerno sa inflation rate. Pero meron pong mas maganda na balita doon makahabayan, pero pilit niyang pinagtatakpan. Kung ano yan, ipapakita natin yan mamaya. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitawan dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start makahabayan, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin dito makahabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po makababayan nating DDS all over the world. How dito makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Uniteam supporters. Girls, thank you so much sa mga returning viewers, mga solid supporters ng Sir Ivan, mga Sukids Ting Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At siyempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Ting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so ang una natin pag-uusapan mga kabayan, well, dito muna tayo. So ito pong ipinakalat na naman ng mga DBS na mga vlogger, pati po ng mga DBS na mga bugok followers mga kabayan na mga anti-Marcos kasi gusto na naman po nila na pagre-resignin po ang ating Pangulo, si BBM, kasi daw hindi nagtugunan yung issue ng Pilipinas mga kabayan. Dito sila nagbabase kaagad sa inilabas po na survey rating ng Okta Research mga kabayan. Magugong talaga eh, okay lang ba sa atin na pag-resignin po si BBM? Please comment down below. Ako makabayan, ayaw na ayaw ko. Bakit? Kasi nga nakikita naman po ni Sir Ivan na si BBM at yung Pangulo, he's doing a good job. At nakikita po natin na okay po yung kanyang master plan, okay po ang kanyang mga mandato para po tugunan yung mga issue natin dyan sa Pilipinas. Nagtatrabaho po ang ating Pangulo makabayan. Pero sila, itong mga gunggong na to, gusto nila pag-resignin kaagad si BBM makabayan. Dahil lang po sa survey na lumabas. Kasi nga dito sila nakabase makabayan. Ayon po sa balita, 75% ng mga Pinoy hindi nasisiyahan sa pagtugon ng government sa inflation ayon daw ng Okta Research makabayan. Well, babasahin muna natin yung balita para hindi tayo ma-out of context makabayan. Okay? So ayon po sa balita, tinatayang 75% ng mga Pilipino ang hindi nasisiyahan sa pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa inflation ayon sa survey ng Okta Research.
base sa 2023 fourth quarter tugon ng masa survey na inilabas ng Okta nitong Sabado, Pebrero 17, 14% lamang umano ang nasisiyahan sa paraan ng pamahalaan sa pagtugon ng inflation o ang pagkontrol ng presyo ng mga bilihin. Pero makaabayan, dito sila nagbabase or hanggang dyan lang po sila. Kasi nga nakafocus sila dito sa negative po na balita ng Okta Research na 75% daw ang hindi nasiyahan ng mga Pilipino tungkol ito sa pagtugon po ng inflation rate ng ating gobyerno makaabayan. Hanggang dyan lang, ginamit kaagad ng 75%, which is hindi talaga maganda makaabayan. Kasi nga kapag mababasa natin yung 75%, parang 7 out of 10 ba? Or 8 out of 10, hindi, dissatisfied po dito sa ginawa po na plano ng gobyerno natin para po sa inflations. Diyan na sila naka-stop makaabayan. Pero alam nyo ba, ito po ang kanilang pinagtakpan makaabayan. May tinakpan sila na balita. Ano yan, Sir Ivan? Sabi ito sa balita, dagdag lang po natin, sa kabila nito, mayorya naman o mano ng mga Pilipino ang nasisiyahan sa performance ng pamahalaan pagdating sa mga ipinatutupad nilang programa tulad ng pagtatayo ng mga pampublikong infrastruktura. 81% makahabayan. Yan po ay satisfied mga Pilipino tungkol dito sa mga ipinatutupad na mga programa tulad na mga pampublikong infrastruktura. So sabi ba dito, pagtugon sa kalamidad, 77%, pagprotekta sa OFW workers, 77%, pagbibigay ng healthcare, 75%, at pagkakaloob ng dekalidad na edukasyon, 75% makahabayan. Yan po ang kanilang pinagtakpan. Kasi nga, maganda po ang report na yan. Pero yung sa inflation rate makaabayan, isa lang po yung negative. Di ba? Tinakpan ka agad eh. Lalong-lalo na yung pong hindi naliligo at saka magagalit ka agad kapag hindi po binagbigyan po ng pangkape makaabayan, yun po ang nagbalita. At saka meron pang iba makaabayan. So, ayon po sa balita, isinagawa raw ng Okta ang nasabing survey mula sa December 10 hanggang 14, 2023 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na respondents at na nasa 18 pataas ang edad makaabayan. Okay, so lahat po ang kailang tinanong, that is 1,200. Okay, dito po sa makakabayan, sa issue po ng inflation, kasi nga 1,200 po ang kailang tinanong dito, most likely ang kailang tinanong makakabayan or mga pinagtanungan, baka siguro po yung mga tao na napaka-busy makakabayan at wala pong time or walang chance po dito na manood po sa mga programa, manood po ito sa mga balita, sa mga government po ng mga platforms, at hindi sila ito nakasunod po sa report po ng PSA makakabayan. Di ba? Siyempre, hindi naman natin sila masisisi kasi nga ang mga tao makaabayan at alam mo natin, makaabayan natin po na mga medyo nasa lower class makaabayan, napaka-busy ho nila. Busy sila sa kanilang mga buhay, sa mga pang hanap buhay, at saka busy rin po sila kapag may chance sila sa manood po sa TV makaabayan, ang panonoodin nila, yun kasi mga teleserye. Di ba? Aminin. Di ba? Teleserye ang kailang mga pinapanood mga kabayan. Yung ang tawag kay Coco Martin na programa kabayan, kalimutan ko eh. Batang Quiapo nga pala. Batang Quiapo. At saka meron pong bago, Black Rider. At saka marami pang iba. Yun kasi ang kailang pinanood mga kabayan. Ay lang manood ito sa report po or balita ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa PTV mga kabayan. Okay. So dahil nga kinuhig ngayon si PBM mga kabayan, dahil po sa report po ng Okta Research tungkol dito sa inflation rate, babalikan ho natin sa mga haters na nandito, sa mga anti-Marcos na nandito, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung rating or inflation rate ng Pilipinas last month, that is month of January mga kabayan. Alam ho ba na January 2014, inflation rate sa Pilipinas is 2.8% mga kabayan. 2.8%, mababa na ho yan. Saka kung itandi ho natin dito, i-compare natin sa last December 2023, ang last December is 3.9% makabayan versus sa last January po na 2023, 8.7%. Ang taas po ng jump makabayan. Tingnan nyo po, January 2023, 8.7%. Ngayon, after 1 year po, January 2024, 2.8%.
Hindi ba tayo masaya niyan? Di ba makaabayan? Kasi alam ho natin na hindi naman kasi kagad yan maramdaman po ng karaniwang tao. Kasi nga, siyempre, mataas pa rin po yung bilihin or yung presyo ng ating bilihin dyan sa Pilipinas. Hindi kagad yan mararamdaman. Pero kapag ma-maintain ho yan ng Pilipinas, na ganyan po kababa na inflation rate sa Pilipinas, makaabayan, asahan ho natin gaganda at unlad po ang Pilipinas, makaabayan. Okay? So at least alam ho natin, 2.8% po, Badong. Sana alam mo yan at saka ibalita mo rin yan sa mga followers mo. Hindi kagad doon sa 75% dissatisfied sa plano dito or sa pagtugon po ng ating gobyerno dyan po sa inflation rate. Dapat ibalita rin po ninyo yung ibang mga balita po or yung mga survey rating na inilabas po ng Okta Research, makaabayan. Kasi nga maraming advantage pero yung negative na balita, isa lang po. So dito tayo sa ating next topic, pag-uusapan na natin itong si Banat Bay, makaabayan. Kasi nga nag-post siya 2 hours before po nag-vlog si Sir Ivan, meron siyang post, makaabayan. Yun nga, kasi nga nagpalabas daw siya dito ng ebidensya na meron pong nag-message sa kanya na agree daw doon sa sinabi po ni Banat Bay, makaabayan. Ano ang sabi niya, Sir Ivan? Ayon kasi dito sa nag-post po kay Banat Bay, makaabayan, sabi niya, "Hi Banat Bay, I am one of your followers. I don't know if I have to say this, baka lagot ako, but I trust you anyway. I am an INC member and an officer of our local church. I just want to confirm that your statement is true. Naiinis kasi ako sa mga di naniniwala sa iyo, ayaw ko lang mag-comment sa live, baka kasi bawal sa amin. Anyway, yes, we were advised not to sign the PI form that has been circulating. To those who are not aware, maybe they are not active member, makaabayan." Sa mga INC member na nandito, agree ba kayo or okay lang ba sa inyo na pagsabihan kayo na you are not active member? Tas dagdag pa ito, makaabayan, sabi dito, or weren't advised yet by the respective officers about this matter. Hindi na kayo na-advise sa makaabayan. Pero alam nyo po, marami pong nag-comment doon sa ating last vlog. Titingnan nyo lang. Kasi nga marami pala dito mga membro po ng INC, makaabayan. At ayon po sa ating mga viewers dito ng mga INC, tama ang sinabi ito ni Sir Ivan na wala pong nag-circulate po ng mga advisory or memo tungkol po doon sa sinabi po ni Banat Bay, makaabayan. Wala daw. Sabi po dito, thank you and keep doing what you're doing. Salute to you. So yan po ang ebidensya na nilabas po ni Banat Bay, makaabayan. Naglabas siya ng ebidensya pero nung inilabas siya po yung screenshot na yan, kinuyog pa rin po siya, makaabayan. Ano yung comment, Sir Ivan? Kasi ayon dito sa nag-comment po dyan sa baba ng comment na yan or post po ni Banat Bay, makaabayan, sabi dito ni Abby Bernabe Pinera Malana, active ako na member ng INC. Wala naman sinasabi ang lokal namin. Sinabi ba ni Ka Edward, tagapamahala ng pangkalahatan, ipakita nyo ang ebidensya nyo na may utos ang tagapamahala ng pangkalahatan. Katulad din yan ng pagboto, kung ano ang sasabihin ng tagapamahala ng pangkalahatan, yun ang masunod. Hindi nakikialam ang INC sa politika. Kapag makialam ang INC sa politika, mag-back out na ako bilang isang member ng INC. Kinuyog na naman po si Banat Bay, makaabayan. Kasi nga marami ho ditong hindi naniniwala sa sinabi ni Banat Bay na meron daw nag-contact sa kanya na INC, makaabayan. Pero doon kasi siya sumimplang nung sinabi na niya na nagpatulong daw yung INC member kasi daw hindi daw yun pinick up ng mga mainstream media, makaabayan. Hindi na pinick up, doon natin nabutasan itong si Banat Bay. Kaya masabi natin dito, yun si Banat Bay ang nagsabi po ng hindi totoo, makaabayan, or fake news peddlers po. Okay, so para marami pa tayong mga ebidensya na yung makaabayan, ating makababayan dito na mga viewers na mga INC, talagang sinasabi nila dito at talagang nag-agree sila kay Sir Ivan na wala pong kumalat po ng mga informations na ganyan, makaabayan. Ayon dito kay Jimmy Romano, well, papangalanan natin. Anyways, public naman ito, makaabayan. Comment kasi ito doon sa ating last vlog. So, ayon dito kay Sir Jimmy Romano, bilang INC, wala po kaming natanggap na tagubilin na huwag kaming pipirma regarding PI. Kung ako, bilang Pilipino, ako ay nakikiisa sa layunin ng Pangulo para sa ikabubuti at ikakaunlad ng bansa. Dahil kahit anong paniniwala mo o relihiyon mo, bilang Pilipino, ay may kinabang ka pag maunlad na ang bansa. Ayon dito kay Virginia Perez, INC member ako.
at mapapatunayan ko sa iyo na hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa politika or kung sino mang politiko dahil focus kami sa mga aktibidad namin kabilang na yung mga pag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. Ayon pa dito, Sky Edmar, Zizar o lahat po ng mga comment dyan mga kaabayan, tingnan nyo po, sinungaling po yan si Banat Bay. Kasi kung may gustong iparating ang INC sa gobyerno, hindi siya kasangkapanin. I am an INC member, walang ganyang balita. So sabi pa dito mga kaabayan ni Mart Lones, ang tagubilin pa lang sa aming mga INC member ay tungkol sa voter registration ng COMELEC. Halos weeks na hong circular yan at wala pang nababanggit tungkol sa PI. Sabi pa dito ni Marisa Avila, tama yung kinuntak mo na INC member. Tunay na INC yun dahil sang-ayon ako sa sagot niya. Kakaiba kami. Alam namin kung totoo o hindi dahil kami may tinatawag na circular right after worship service. Last pa dito mga kabayan, nakatawa yang si Baydbay sinungaling, sino ka naman sa akala mo para padaanin ang isang tagubilin. INC member since birth. Sinungaling ang Baydbay na yan, gunggong at saka sabi pa dito mga kabayan, good day po Sir Ivan. Ang masasabi ko lang po, wala po sinabi ng INC leader kaya wala po kaming alam regarding sa pirmahan, fake news lang yon. Okay, ngayon, Banat Bay, nagsisinungaling ba si Sir Ivan? Hey! Nakahiya naman. At saka yung mga nag-message sa ating mga kaabayan, as in marami po, as in marami. Tingnan nyo po, balikan nyo po ang ating last vlog na kung saan 1,000 plus po lahat ating mga comment doon at karamihan doon mga kaabayan, as in marami doon mga INC. At saka the same na po ka naman sinabi, wala pong umabot sa kanila ng ganun po ng mga informations or advisory na pinagbawalan sila na pumirma po sa PI mga kaabayan. Diba? So at least na-confirm natin dito na ito pong si Banat Bay mga kaabayan, nagsisinungaling talaga. Hindi tayo madaan dyan sa mga post niyang bago na meron siyang screenshots na ipinakita dahil daw para ipalabas dito sa kanyang followers na totoo ang kanyang sinasabi, which is yan sa mata po ng ibang mga tao at sa mata po ng mga totoong INC members, nagsisinungaling po itong si Banat Bay mga kaabayan. So even though na maliit lang po na vlogger si Ivan, napansin pala tayo. Or meron siguro nagsumbong sa kanya mga kaabayan. Banat Bay naman, sinungaling ka eh. Okay, so dito tayo sa ating next topic mga kaabayan. Well, dito na po, ipapakita ko yung video na ang nagsabi mga kaabayan na meron pala mga dinadala po na mga kababaihan, mga bayaran na mga mga babae doon sa Malacanang sa previous po na administration mga kaabayan. I-clear natin, ito po yung nangyari sa previous administration sa panahon po ito ni FPRD. At sabi dito ni Nino Barsaga mga kaabayan, siya po ang nadadala dito ng mga babae. At alam rin po ito ni Banat Bay mga kaabayan. So for more details, let's watch this. First of all, nasyak ako nung napanood ko ang isang video na hindi ako makapaniwala na kung saan nag-aaway-away na ang mga supporter na mga defender vlogger na nangungunang mga vlogger ng Duterte, past Duterte administration. Kung bakit nagkakaproblema ang dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala kayong dapat sisihin kung hindi ang punyeta na kandidato natin dati na gusto natin tumakbo sa pagkapangulo. Nag-inarte. Di ba? Nag-inarte ang ating kandidato sa pagkapangulo na si dating Davao City at ngayon ay Vice President Sara Duterte. Nag-inarte. Di ba? Mas pinili niya ang maging Vice President. Di ba? Ngayon, nagkalit-litsi pamilya niya, nagkalkala ng mga iskandalo, nagkalkala ng kabahuan. Ayon, pati siya naiipit sa dalawang nag-uumpugan. Lahat yan ay kasalanan ni Sara. Pero anong nangyari? Nag-inarte si BP Sara. Di ba? Yan naman katotohanan guys eh. Nag-inarte naman talaga si BP Sara. Kaya niya napilitan tumakbo sa pagka-vice. Pero ganun pa man, mga kaibigan, ang nakakatawa rito, nagpapasaringan na sila Banat Bay. At si Maharlika, putang inang yan. Nagpapasaringan. Ito hindi to fake news ha. Totoo naman yun.
Pinasaringan kami niyan ni Maharlika dati. Kami, ako, pati yung mga kaibigan kong Iskonian vlogger, na kami daw ay binayaran daw ni Isko. Putang ina, ni isang kusing, wala nga ako natanggap na pera bayad kay Isko. Ni allowance, wala. Fake news na. Pero, nung pinalipat kami kay Isko, ng isang opisyal dati ng gobyerno under ng Duterte administration, may allowance kami nila Byron, may allowance kami nila Kooli, may allowance kami ng mga DDS vlogger na nag-Isko. Galing Malacanang yon. Galing sa dating administration na paghati-hatiin kami. Yun ang totoo niyan. Bakit hindi mo i-correct, Banat Bay? Dapat i-correct mo yan. Na kami. Yung sinasabi ni Banat Bay na tinawag daw si dating Pangulong Duterte na Mangkanor. Nakailang babae ba ako nagdala sa Malacanang? Hindi ko mabilang. Pero hindi ko na itutuloy yun kung saan para yung mga babaeng nadala ko dati dyan sa palasyo ng Malacanang nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko na irerekta kung sino yung binalhan ko, sino yung kausap doon at ano ang dati nilitan niya ko to eh. Bawal ang hikaw pag naghatid sa Malacanang, bawal ang hikaw na may hikaw ang babae. Bawal may singsing, bawal may kwintas ang mga babae na i-deliver ko dyan sa Malacanang at lalong bawal ang babae na may dalang suklay, bawal ang babaeng may dalang bag, maliit, malaki, bawal. Bawal yun. Hindi ko nilang i-mention kung saan ko para kanino yung mga babae at kanino ko kinuha ang mga babae. Ang presyo ng isang babae tumataginting na 120,000 per ulo yun. Per ulo yun, isang babae. Isang kilalang socialite lang ang kukunan ko ng babae. At alam na ng socialite, pag para sa Malacanang, alam na ang protocol kung ano ang mga dapat na wala sa katawan. Alam niya ni Byron. Tuloy. Ang sabi ni Banat Bay, patutunayan niya daw na sinungaling itong si Maharlika. Bakit siya lang ang patutunayan mo na sinungaling? Hindi ikaw ba? Hindi ka ba sinungaling, Banat Bay? Ha? Hindi ka rin ba isang fake news, pukin ng ina mo ka? Ha? Ihalimbawa na lang natin, Banat Bay. Yung sinabi mo sa live mo nung isang araw na ang Iglesia ni Cristo ay nagsalita na kontra sa PI. Nasaan ang ebidensya mo? Naglabas ba ng official statement ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo? Sa pagkakakita ko at sa pagkakaalam ko, wala akong nakita at wala rin akong nabalitaan sa kahit anong news program. Isang fake news ang ginawa mong yan. Di ba? Na sinasabi mo, hindi daw inilalabas ng kahit anong pahayagan ng mga news. News blackout daw dyan. Bakit? Ginagawa mo bang tanga ang Iglesia ni Cristo? May sariling radio program ang Iglesia ni Cristo. Meron silang Net 25, meron silang Radyo Agila, may DCMA silang napag-aari nila. Hindi ba sila pwedeng maglabas doon kung hindi yun kukunin ng INC? Ng mga ibang pahayagan? Pwede silang maglabas doon sa sarili nilang TV station, sa radio station nila. Di ba isang fake news na yun? Bakit mo sinasabi yan? Para matakot ang mga ibang politiko na sumusuporta doon? Para magambala ang mga congressman na pag kayo sumuporta dyan, hindi kayo susuportahan ng INC? Ang pagkakaalam ko sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo, Banat Bay, hindi sila nakikisawsaw sa anumang politika. Maliban sa pag-i-eleksyon, sumusuporta lang sila dyan, nakikialam lang sila dyan sa tawag ng kanilang sinusuportahan. Pero pagdating sa mga ganyang political issue, hindi sila nakikialam. Anong gusto mong palabasin? Ha? Tinatakot mo ang mga congressman? Ha? Banat Bay? Marami rin akong kakilala ng mga member ng kapatid ng Iglesia ni Cristo
Pero wala naman sila sinasabi, wala naman daw inuulat sa kanila. Wala naman daw binababa na ganyang patalastas sa kanilang pagsamba. Oh, saan mo kinuha yun? Sabi mo, tinawagan ka ng isang opisyal ng ANC. Baka yung kausap mo, personal niyang kasaloobin yun. Personal niyang opinion yun. Hindi pang kalahatan. Huwag mong gagamitin ng INC. Huwag kang magagamit ng ibang reliyon nang wala kang sapat na basihan. Hindi ka ba gago? Kasi, alam mo, sa sinasabi mo, Banat Bay, na Queen of Fake News si Maharlika, ikaw naman, King of Fake News ka rin. O, sabihin na natin, Queen of Fake News si Maharlika. Ikaw, ano ka? King of Fake News. Putang ina mo ka. Tarantado kang buha ka ng ina mo. Ganyan ka kagago. Duterte ka ng Duterte. Putang ina mo ka. Nananahimik na yung matanda. Binubuhay mo pa yung pangalan. Puki ng ina mo ka. Hindi na nga makakilo si dating Pangulong Duterte. Hindi na nga makalakad ng diretsyo. Puro ka Duterte. Putang ina mo ka. Hindi mo na lang pabayaan yung matanda na manahimik sa Davao. Pinag-iingay mo ng pinag-iingay para lang kumakakuha kayo ng kung ano nung suporta na katarantaduhan ninyo. Si Maharlika. Di ba? Ganyan kayo ka-estupido, mga puki ng ina ninyo. Tapos ngayon nag-aaway-away na kayo. Gusto ninyo papabagsak ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Para saan? Magbalik ang mga tropa pips ni dating Pangulong Duterte na mga kurap? Ha? Para na naman makagkamal na naman ng limpak-limpak na kwarta? Ha? Gusto niyo pabalikin na naman yung matanda para gamitin? Ha? Gusto niyo gamitin na naman yung matanda sa kawalang hiyaan ninyo? Yan ang problema sa inyo eh. Yung mga pinagkasabi ni Maharlika dati, nabugaw ka. Oh. Ba't hindi mo masabi? Di ba sinasabi yan ni Maharlika dati sa live niya? Na nagbubugaw ka ng mga dancer? Si Maharlika nagsabi niyan. O ba't hindi mo mabanggit kanina sa patutsyada mo sa kanya? O, bakit takot ka? Baka may mag-react na totoo. O, di ba? May nagsabi. Si Maharlika dati. Bugaw ka. Di ba yan ang allegation sa'yo dati ni Maharlika? O, ba't hindi mo siya ribatan doon? O, baka yun hindi fake news yun. Baka totoo yung sinasabi ni Maharlika. Nabugaw ka. E total, may bugaw kang tao. Si Dada. Di ba? Yung bakulaw na patay gutom mo. Natauhan mo. Yung tinatawag mong Boss Dada pero inutil. Ha? Nakagaya mo rin, los-los ang bayag. Puki ng ina mo ka. Di ba? Tapos sasabihin mo, kailangan magkaisa tayo. Magkaisa. Sasabihin mo, para maituwid ang ating bansa, para tayo ay mabago ang ating bansa. Puki ng ina naman, Banat Bay. Yung sinasabi mong mabago, maayos ang bansa, putang ina pare. Nagamit na ang ganyan gimmick ng panahon ng 2016. Baguhin mo naman yung style ngayon. Kumita na yan, pare. Kumita na yan. Baguhin mo naman ang litanya mo. Baguhin mo. Huwag mo na sasabihin yung magkaisa tayo para mabago ang ating bansa. Bakit? Itong panahon ba ni Pangulong Duterte? Nabago bang ganap ang ating... Hindi, magpakatotoo tayo. Nabago ba ng tuluyan ang ating bansa? Ha? Nabago ba ng tuluyan? Hindi ba pag wala kang pera, pag wala kang koneksyon, lagmak ka din sa lipunan? Yan, ganyan ang nangyayari nung panahon din ni Pangulong Duterte. Saksi din ako dyan. Di ba? Oh. Pag ikaw isang chuchupi-chupi ka, pag hindi ka napakikinabangan ng dating administrasyon, wala, tai ka, basura ka. Yan ang totoo. Oh. Ni ikaw nga, di ka nga nagtrabaho nung eleksyon 2016 eh. Di ka nga nagtrabaho, di ka nga namin nakasama eh. Oh. Hindi ka nga nagpakahirap dyan. Sa totoosin, Banat Bay, sampid ka lang din naman sa DDS eh. Sumabit ka lang din naman dyan eh. Oh. Ako di mo ako may tatanggi, Byron.
Hindi pa nagdideklara si dating Pangulong Duterte. Part na ako ng Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Council under ng MRRD and ACC. 2015 pa lang, under na kami. Ikaw, sumabit kayo. Kasi alam nyong malakas talaga si Digong. Tapos inaako nyo na DDS kayo. Tang ina ninyo, tigilan nyo nga kami. Kaya doon sa mga na umaako na DDS daw, bullshit. Anong alam nyo sa pagiging DDS? Hindi naman kayo naging parte ng DDS talaga. Ngayon ko lang naintindihan mga kababayan kung bakit nga pala tinawag po na Mangkanor si FPRD. At ngayon ko rin po naintindihan kung bakit tinatawag po si Banat Bay na Bogaw mga kababayan. Sungalan natin na-clear ang lahat mga kababayan. Pero tingnan nyo, sana sagutin ito ni Banat Bay mga kababayan. Kasi nga hindi ho yan basta-basta na akusasyon ni Dinyo Barcasaga na nagdadala pala sila ng babae dyan sa Malacanang mga kababayan. Tingnan nyo kung totoo talaga yan. Kung paano na ito ginawang basura yung Malacanang makahabayan. Ginawa pong basura ang Malacanang ng previous administration sa panahon po ni FPRD makahabayan. So at least nalaman natin dito kay Nino Barcasaga makahabayan na meron palang ginagawang kabulastugan, mga kabastusan ang mga previous admin dyan po sa Malacanang makahabayan. Ginawa nilang Sogo Hotel, ginawa nila na bar yung Malacanang makahabayan, nagdadala po ng mga bayarang babae. Tsaka ngayon nanagalit sila kapag meron pong mangyayari po or merong nangyayari po na concert dyan sa Malacanang kasi daw ang ating Pangulo, CFL, yung kabinete po ng Marcos Administration, puro daw party-party makahabayan. Pero yung nangyari po na mga concert dyan sa Malacanang, may cause kasi siya makahabayan. Pinopromote natin dito yung ating cultural heritage, ang Filipino heritage, at saka marami pang iba para po yan sa unity makahabayan. Pero versus, isipin natin dito na nangyari po na totoo yun na merong nagdadala po ng babae sa panahon po ni FPRD, saan kayo makahabayan? Sa may konserto ba ng Malacanang or doon po sa nagdadala po ng babae ang Malacanang makahabayan na mga bayarang babae? Please comment down below. At saka speaking po of concert, kasi nga alam nyo kabayan, may nakaabot kasi sa akin na informations na diba this coming February 25, meron pong mangyayari po na pagmumura rally doon sa Cebu City ng mga Duterte makabayan, iniimbitahan pala nila si PBM. Para daw makabayan, magkasundo daw si PBM at saka si FPRD. Kaya inimbitahan nila si PBM papupuntahin doon sa Cebu City this coming February 25 para po sa politika, pagmumura, rally makabayan. Hindi naman kasi yan pre-rally. So ngayon mga kababayan, para sa akin ayaw na ayaw ko talaga na pupunta po si BBM doon sa rally na yun, baka kasi trap mga kababayan. Hindi para akin, delikado talaga yan, baka trap yan eh. So dapat hindi ho yan i-accept po ni BBM. Pero may nakaabot kasi kay Sir Ivan na inimbitahan daw nila si BBM. Pero mga kababayan, ngayon nag-ingay na naman yung mga DDS. Bakit Sir Ivan? Kasi nga on the same day, February 25, merong prayer rally sa Cebu City at meron pong EDSA People Power ng mga Dilawan makabayan, February 25. Pero meron pong mangyayari na concert dyan sa Malacanang this coming February 25. I think makabayan, pero wala pa kasing final date. Pero ayon po sa aking information sa nakalap, that is, mangyayari daw yan is February 25, yung Goldenberg series concert makabayan. So yan po ay nasa balita. Actually, pinost rin po yan ng PCO makabayan. Ayon sa balita, may pa-concert ulit. Malacanang inanunsyo Goldenberg, the concert series. Well, actually, hindi ko talaga pa naintindihan makabayan kung para saan yan na concert na yan. Pero ayon po sa post po ng PCO, para daw yan sa Filipino heritage natin, all culture, and for unity. Pero ayon po to sa nakalagay po sa balita makabayan, yung concert na yan, na Goldenberg concert, inspired daw sa kay Stella Goldenberg Brimo. Siya po ang anak ng French-Jewish businessman na si Michael Goldenberg na may-ari ng makasaysayang Goldenberg Mansion sa San Miguel, Manila. Kilala rin siya bilang isang soloista, concert pianist at professor sa University of Santo Tomas, Conservatory of Music at St. Paul's College makabayan.
Well, actually, hindi ko kilala eh. sorry. Pero yan po ang mangyayari po na concert mga kabayan this coming February 25 daw. Pero wala pang final na date mga kabayan. So which means na hindi po mangyayari na pupunta po si BBM doon sa rally kasi meron po mangyayari na concert dyan sa Malacanang mga kabayan. Kaya nag-ingay na naman itong mga DBS mag-party na mga kabayan. Ulitin natin dito, saan kayo? Doon ba sa Malacanang ginawang Sugo Hotel at Barrio Malacanang or dito po sa panahon po ni BBM na may mga concert na nangyari with a cause at para yan sa ating cultural heritage mga kabayan? Please comment down below. Okay, so before na mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, well, sa naman natin, nandyan po kasama natin si Blessy Caronan, Merjane Yoshimura, Mariam Bidasiplon, hi sa Ma'am Erlinda Balarasa, shoutout daw kay Theodore Pambuina at Marcel Pambuina at saka sa kanyang mga apo kung makulit na si Ashley Balarasa Manyas. Hi to Manang Biday na nandyan sa Athens, Greece. Hi to M. Sarino, Elizabeth Habihan, Angelita Holsanger, Swiss Mrs. Nandiyan po si Teresita Kainglet, F. Juju B. from Calgary, Canada, and hi to Michael Vic Herrera, and hi to Remigio Casarino, Tagalog Nak TV from Sacramento, California. Isa na po natin si Christina Miranda, Rosa Gonzaga, Andrea Giom, Guido Mears, hi to Lyra Palma from Calgary, Alberta, Canada. Nandiyan po si Alfredo Lestino Jr. and Teresita Tumaliwan. Okay, so makakabayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung vlog po ni Mike Abe. Ito po ay tungkol po na kung saan yung mangyayari po na rally dyan sa Cebu City. So for more details, let's watch this. Yung pong plano na prayer rally o political rally, hindi ko rin alam kung ano talaga ang totoo dyan eh. Doon sa Cebu, this coming February 25 ng mga Duterte supporters daw. Yun ay malalaman natin kung seryoso dito sa lately na lumabas na plano na umano ng mga Duterte supporters na makipagkasundo or itigil na ang away or siraan o kung ano mang nangyayari between President Marcos o administration at ng mga Duterte. Kasi meron nga akong grupong nagsusulong na magkaroon daw ng covenant for the nation. Ang ganda ng title eh. Pero ang problema kasi ay nagtutulak nito DS, Duterte supporters din. O kaya ang tinatanong ko at ating aabangan ay yung kayang rallying gagawin. Pagka talagang pure prayer rally, pagdadasal para sa pagkakaisa, kaunlaran, katahimikan, pagkakasundo ng mga Pilipino at ng ating bansa, ayun, magiging daan yun. Pero kung yung rallying yan ay katulad ng nangyari sa Davao kamakailan, na alam naman natin kung anong nangyari doon. Grabing batikos kay Pangulong Marcos at kung ano-ano pa. Ayaw ko nang ulitin kasi hindi ho magandang pakinggan ng kabataan o kahit sino dito sa ating bayan at sa labas ng bansa. Alam niyo kung anong nangyari doon. Kung magiging kaparehas ng kanilang rally sa Davao ang kailang gagawin sa February 25 sa Cebu kung saan itinapat pa doon sa, alam mo na, EDSA People Power Anniversary yan, di ba? February 25. Yun ang kanilang plano eh. So, abangan natin. At yun ang ating maaaring panghugutan at paniwalaan kung ano itong galawang ito. Wala namang ayaw ng kapayapaan, pagkakaisa. Yan ang kailangan natin at yan ang magiging susi para ho sa tagumpay nating mga Pilipino, hindi lang ng mga politiko at ng ating mga personalidad sa kung ano man sektor. Para sa lahat. Kung talagang totoong gusto na ho ang reconciliation o kung paano. Ang isa pang tanong ito bang galaw ng grupong Covenant or for the nation daw po ni na Greco Belica na ating binanggit na doon sa isang video, may go signal ba ito kay Duterte at sa pamilyang Duterte? Kasi alam mo naman, yung Duterte family, pagka nagsalita, talagang iba ang dating. Parang walang makapigil sa kanila. Diba? Ngayon, kung merong go signal ang pamilya, hindi lang ho si Duterte, former president, hindi lang vice president, hindi lang si Baste, hindi lang ho si Pulong, individual. Kailangan buong pamilya kasi talagang matindi yung kailang mga batikos. So, yun ang ating aabangan. So, sana nga, gawin nila ang pagkakaisa at ng magkaroon ng katahimikan.
O baka naman, sabi nga na iba, hindi, huwag tayong pabihag dyan, huwag tayong pabitag dyan. Parang gano'n. Bakit naman? Sabi niya, Sir Mike, huwag tayong maniwala dyan. Sabi ko, bakit kaya? Baka kaya lang sila ganyan ang mga hugot ngayon dahil na nga, painit ang issue ng warrant of arrest na di umano ilalabas ng ICC para sila mabigyan ng proteksyon. Aba, ibang issue yan. Matalino po ang ating administration. Matalino ang ating mga otoridad. Alam nila kung sila gagamitin o sila magpapagamit. Abangan natin yun. Okay? Kasi kung halimbawa ay pakulo lang ito para nga lang maisalba yung kanilang problema, ay hindi naman ho yun magtatagumpay at hindi naman ho yan papaniwalaan. Sila din ang masisira. So, kaya nga kaabang-abang. Dahil wala ho makapagsabi kung ano talaga mangyari. Pag nadinig mo yung complainant at abogado ng mga biktima na nag-file ng kaso before ICC, abay talagang mababahala ka. Kasi parang ang lumalabas talaga, tapos na ang investigasyon. Pwedeng warrant of arrest na lang talaga ang ilabas nila. O, di ba? Ako naniniwalang pwedeng yun ang mangyari kasi itong mga nagsasalita ay abogado at saka complainant. Sino ba nagsasalita? Dating Senador Trillanes na isa sa mga nag-file ng kaso. Si Arturo Las Cañas ba yun? Na dating pulis na isa ang testigo. Siya ho yung isa sa mga nagreklamo at may sinumpaang salaysay before ICC. Sino ba si Attorney Conte, yung abogado ng mga ilang biktima ng human rights violation? Yun po yung mga nagsasalita na malaki yung chance na talagang totoo dahil sila nga po yung abogado at complainant. Ako naman, sa tingin ko, mukhang hindi nagbabago. Yung pa rin ang pananindigan ni Pangulong Marcos. Kaya lang, huwag natin kalimutan din yung sinabi ni Attorney Guevara, Solicitor General. Okay? Kahit ayaw ng gobyerno, hindi naman na makialam ang ICC, hindi naman pwedeng pigilan ng gobyerno ang investigasyon. Baka nga tapos na o maglabas ng warrant. Ang magagawa lang ng ating gobyerno ay huwag ipatupad ang warrant. Kasi yung warrant, kung sakaling lalabas, ang mag-i-implement niyan ay Philippine National Police na tinukoy na din ni Attorney Guevara, Solicitor General, sabi ng Pangulo, ang nag-i-implement ng mga warrant of arrest sa Pilipinas, police. Hindi lang sa ICC, kundi lahat ng mga warrant of arrest na galing sa local o national court ng ating bansa, police na nag-i-implement. Ayan, so, although yung iba ay nag-i-speculate, may utos na ang Pangulo, may warrant of arrest, police na magpapatupad. Hindi po, general yung statement Police ang merong authority magpatupad ng warrant of arrest. Kung ang speculation nyo ay tungkol sa warrant of arrest ng ICC, nasa inyo yun. Kung ang inyong interpretation ay warrant of arrest sa local and national court natin, nasa inyo rin po yun. Basta ang sinasabi ng Pangulo, ayon kay Atty. Guevara, PNP ang merong autoridad or law enforcement tungkol sa mga implementation ng arrest order. Wow! Okay, so i-shoutout po natin mga kabayan. Kasama rin po natin ngayong araw si Lorely Bernardo. Nandiyan po si Talentado, Jelen Quezon, Monet Borromeo, and hi to Helen Cabayao and Evelyn Garcia. Okay, so mga kababayan ko, yan po tayo nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Amang nasa langit, naway gabayan mo po kami sa lahat ng aming pang-araw-araw na mga gawain. Ilayo po kami sa masasamang tao at tulungan kaming malampasan ang lahat ng mga tukso. Nawa po'y iligtas ang lahat ng aking pamilya, lalo na ang aking mga anak, upang hindi sila malayo sa iyo, kundi palaging mapapalapit sa iyo. Kaawaan mo po kami. Alam ko pong nakikita mo kaming lahat. Nalalaman mong nagsumikap kaming mamuhay ng marangal at kung minsan ay nalalayo kami sa iyo. Ganon pa man, ayaw po naming iwan ka. Wala kaming magagawa kung wala ka. O Panginoon, tulungan mo po kaming palaging mapapalapit sa iyo. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan.
kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang busy na mahal ang